Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook Reel. Sino bang nag-post nito Top Stories. Pahayag ito ng isang kongresista. Matapang niyang pinangalanan. Ang Big Fish ay si Pangulong Marcos Jr., hindi si Revilla. Wow! Tapang naman. Gaya yan ba ng mga ano? Okay, pakinggan natin itong I think interview ito sa Billionario News Channel, if I'm not mistaken. Nandyan, nagsasalita, in-interview nila si Congressman Antonio Tino ng ACT Party List. Pakinggan natin. Wala na extension, na kaso na, na-arresto na, si Senator Joel may file pa, extension, to file counter affidavit. Bakit kasi nag-session na? Ayun may kasi akala ko Yan, investigation. Congressman Tino. Ako kay Senator Joel. Oo. Unfortunately for Senator Bong, mukhang siya yung scapegoat. Dahil nangako ang si Pangulo. Di ba sabi niya, December pa nga daw, yun ang Si Ombudsman. at ombudsman, wala. Okay, naghahanap ng malaking isda. Ngayon, meron silang Senator Before Chinese Villa. do the real, Okay. Pero yan ba ang ine-expect ng publiko na malaking isda? Hindi. Oo nga, Diba? tama. Anong big fish para sa inyo ko? Sinabi ko na yung big fish, sino ang pinaka Sinasabi kayo na pa sa Pangulong Marcos daw. Pangulo, patakaran Pangulo. yung leadership. Kaya nga, Kaya po, yung sinasabi kanina na hindi naman pwede na lahat na lang ng command responsibility, Yeah. lahat ng anomalya, Kasi- lahat may kasalanan. yeah, kasi Ano parang, sagot mo doon ko? ano siya gusto? Ang nangyari po ngayon ay hindi lang po yan kanya-kanyang diskarte, no? But the scale and the scope. Di ba? Kay Bernardo sinasabi niya, ganito karaming mga senador, ganito maraming mga kongresista, pati cabinet officials involved, Systematic. systematic Systemic, and centralized yung plunder na naganap sa administrasyong ito. Yan. Kaya presidente ang responsable. Kaya nga. Which actually came out in the open because of the president's expose. So, para sa akin, di ba? Ito mga pinakanan natin, correct. Yon. Agree ba kayo? Kung minsan, binabatikos natin itong mga makabayan. But this time, purihin ko siya, Congressman Tino. Dahil tama, agree ako sa sinasabi niya, ang big fish, ang Pangulo. Command responsibility. Ibase natin dito sa pahayag ni Congressman Toby Chanco. Malapit siya sa Pangulo, si Chanco. In a very clear manner, I believe nagsasabi ng totoo itong si Congressman Toby Chanco sa kanyang istoryang ito. Ang purpose niya siguro, gusto niyang iligtas ang Pangulo. Kaya lang hindi, lalong madidi ng Pangulo sa testimonyang ito ni Congressman Chanco. Kailan yon? November 2024. Bago nangyari yung worst budget in our nation's history, yung 2025 budget na pinirma niya. Tinawag ng Pangulo si Martin Romualdez. Nagagalit daw ang Pangulo. I don't know kung nandun ba Saldico. Martin, ano bang gusto nyo? Sabi ng Pangulo. Anong gusto nyo ni Saldico? Ilang eroplano bang gusto nyo? Ilan bang bahay sa Forbes Park? Ilan bang kabyar? Ano ba yung kabyar? Pagkain ata. Hindi ba kayo, pinapakialam nyo, ninanakaw nyo ang pondo sa Kongreso? Ganun. Tinatanggalan nyo ng budget yung aking mga flagship programs. Ibalik nyo. Ibalik nyo ang inyong kinuha. Kasi yung pondo, tinanggalan ng pondo yung mga flagship programs, example, railway, subway, mga malalaking proyekto na kailangan natin, tinanggalan nila ng pondo, inilagay sa mga flood control projects ng mga kongresista. So yung importanteng programa sana, proyekto, walang pundo ang program. Ganon ang nangyari. Ibalik nyo! Anong kwento?
ni Congressman Tiangco, nangako daw si Romualdez, okay, babalik namin sa Baicam. Anong nangyari? Walang naibalik nga pundo nung Baicam. Tuloy-tuloy! Kaya nagkaroon ng blank item sa sa Baicam. Fill in the blanks. Anong ginawa ng Pangulo? Wala lang, nireview niya ng konti. Pinagmayabang niya, I reviewed 4,057 pages and I have found nothing wrong. Pinirmahan niya. Yung pala, ang daming anomalya. Ano yan, malinis? Siguro, wala siyang personal na ninakaw or ano, but that's command responsibility. Mismo si dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, the President is liable for signing the 2025 GAA. Yung interview ni Pinky Way Bata at saka ni Auntie Claire. Bakit pinirmahan ng Pangulo ang most corrupt budget in history, yung 2020? Bakit niya pinirmahan? Anong sagot ni Auntie Claire? Hindi naman natin masisisi ang Pangulo na pinirmahan. Anong klaseng leadership? Wala lang. Ay, mahina siya. Kaya ito yung sinasabi ni Senator Lacson na sobrang bait ang Pangulo. At sa kabaitan niya, inaabuso siya ng kanyang mga nakapalibot sa kanya. Hindi mo sabihin, mabait ka na. You are the president. Nakasalalay sa iyo ang kinabukasan, kapakanan ng 117 million Pilipinos. Perma ka ng perma. Ang responsibilidad sa iyo na pumirma, yun. Kaya ang big face, agree ako dito kay Congressman Tino, ang Pangulo ang big face. Then after ang Pangulo, Romualdez. Kailang wala namang ebidensya. Saldico, ganda na sana, makukulong na, may warrant of arrest. Nandun naman, naghahayahay sa isang Forbes Park community sa Portugal. Hindi nila mapasok-pasok. Ano ba yan? Bong Revilla, huwag niyong ipagmalaki nga nakapakulong na kayo dahil hindi big fish talaga si Rimulya. Dilis. Dilis. Sara Vizcaya. Big fish, Balyena. Si Revilla, ano lang, flying fish. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ni ang natagaan na mo gero? So, Sin nga gihatag ninyo sa hinabang